Lumabas si Rosinda, naramdam ang gutom at uhaw. Ngunit hindi niya alam kung saan hanapin ang kusina. Kaya bahala na kung saang sulok ng malaking bahay siya dadalhin ng kanyang mga paa. Kahit makainuman lang siya ng tubig ay malaking tulong na iyon sa kanya. Saktong papaliko siya sa isang pasilyo nang makasalubong niya si Rafael na pawisan at tila ba napakagulo ng buhok. Mabuti at lumabas ka na sa kwarto mo dahil hating gabi na. Hindi ka man lang kumain bago natulog. Uwi ka agad nito pagkasalubong sa kanya. Pasensya na, Rafael. Nakatulog agad ako dahil sa sobrang pagod. Abay, teka. Saan ka ba galing? At sobrang pawisan ka. Hating gabi na. Puna niya rito. Wala ito. Nag-iinsayo lang. Nag-iinsayo ng ano? Tsaka dapat ba hating gabi ang pag-iinsayo? Tinitigan siya nito ng matagal bago sumagot. Pwede ba, Rosinda? Huwag kang maraming tanong. Tila napahiya naman siya dahil sa punang iyo ng binata. Humingi siya rito ng paumanhin. Wala itong naging sagot bagkus ay hinawakan siya nito sa braso at tinakay papuntang kusina. Nagbatianod na rin siya dito hanggang sa marating nila ang kusina. Pinaupo siya nito sa mesa at ito na mismo ang kumuha ng plato at kutsara. Naku po, Rafael, ako na ang kukuha para sa sarili ko. Nakikikain at nakikitira na nga alang ako rito eh. Ayos lang, hindi mo pa nakasanayan ang bahay ko. Kaya hayaan mo munang pagsilbihan kita. Nito. Hindi na siya nagreklamo pa at nagpasalamat na lamang dito. Hanggang sa makatapos siyang kumain ay sinamahan pa rin siya nito. Dahil sa sobrang busog ay hindi na muna siya tumayo. Nagsimulang magkwento si Rafael ng mga bagay-bagay. Kaya mataman lamang siyang nakikinig. Minsan ay napapatawa rin siya sa mga biro nito. Hanggang sa matanong siya nito tungkol sa pagsusungit niya kanina sa bus. Bakit ba ganyan ka nalang magalit sa mga nanay? Kanina lang, pinag-iinitan mo yung buntis. May hinanakit ka ba sa isang ina? Biglang tanong nito. Wala iyon. Nagkataon lang napagod ako. Pasensya ka na. Inakala mo tuloy na sobrang maldita ko. Depensa niya sa sarili. Ngumiti lamang ito ng tipid. Siya nga pala, ano ba talagang trabaho mo? Biglang balik na tanong niya dito. Hindi ko pwedeng sabihin. Sobrang confidential. Basta hindi ako sindikato na kagaya ng nasa isip mo. Talaga? Saan galing ang yaman mo? Bakit ganito kalaki ang bahay niyo? Hindi mapigil ang tanong ni Rosinda. Hindi mo na kailangan pang malaman. Pero sige, dahil makulit ka, sabihin ko na sa iyo. Anak ako ng angka ng milyonaryo. Ngayon, may idududa ka pa ba? Malumanin na sagot ng binata. Napatango na lamang siya habang naguguluhan sa iniisip. Ano ba talagang trabaho ng binata? Kung milyonaryo ito, ay bakit nakasakay ito ng bus kanina? Nagkaroon man siya ng katanungan sa kanyang isipan, ay hindi na niya inisip pa iyon ng malalim. Isa lang naman ang sigurado siya ngayon. Napakabait ng binatang milyonaryo. Ang kanyang nakakasalamuha at maswerte siya dahil hindi siya nito iniwan sa bingit ng kapahamakan. Oo nga pala, huwag mong kalimutan na laging magsara ng bintana ha. Maraming masasamang nilalang sa paligid. Paalala ni Rafael. Bigla niyang naalala ang kanina lang nangyari ng matinding bangungot na halos ikamatay na niya. Hindi yun basta panaginip. Dahil ramdam niya ang sakit noong magising siya. Imbis na ikwento niya iyon sa kaharap, ay tumangon na lamang siya. Ayaw rin niyang pagtawanan siya nito dahil sa kawerdohang iyon.
Samantala, nagwala si Doña Elena nang mabalitaan na nakatakas si Rosinda mula sa kamay ng mga tauhan nito. Punyeta, iyon lang ang nag-iisang babae na walang alam sa depensa sa sarili. Hindi niyo magawang kidnapin. Kasi naman daw niya, Elena, may lalaking tumulong sa kanya. Dahilan ng isang tauhan ng Donya. Sinong lalaki? Hindi rin namin kilala, pero mukhang mayaman. Ewan ko nga kung bakit naroon sa bus na iyon eh. At tila ba, alam na may bala kami sa babaeng kanyang kaharap. Mabilis rin nasagot ng isa. Nagpupuyo sa galit si Doña Elena. Hindi na ito makapaghintay pa ng ilang araw. Gusto nang makuha ang perma ni Rosinda. Dahil hindi ito makakapayag na may kahati ng mga probidad at pera sa bangko na iniwan ng asawa niyang si Don Fausto. Tapos makikihati ang anak nito sa labas na walang iba kundi si Rosinda. Sa kanya nakapangalan ang kalahati na buong yaman ni Don Fausto. Itinakas si Rosinda noon ng kanyang inang si Rosario. Sa takot na baka mapatay ni Doña Elena, hindi nito mabigyan ng anak si Don Fausto, kaya kumuha ang mga ito ng surrogate at iyon si Rosario, ang ina ni Rosinda. Subalit nang maisilang siya ng ina, ay napagtanto nito na hindi nito kayang mawalay sa sanggol na 9 na buwan nitong dinadala sa sinapupunan nito. Kaya itinakas nito si Rosinda. Iniwan sa mga magulang nito at iyon ang lolo at lola ni Rosinda na kanyang kinalakihan at itinuring na natatanging pamilya. Pinapapatay ni Doña Elena si Rosario nang walang kaalam-alam ang Don. Ngunit kalaunan ay nabisto ito ni Don Fausto. Ngunit dahil asawa nito si Doña Elena, ay nagmistula itong bulag. Lihim nitong pinapahanap ang nag-iisang anak nito kay Rosario. At ang malaman nitong iyon ay si Rosinda, ay lihim nitong sinusuportahan ang pangangailangan ng dalaga. Walang alam dito si Doña Elena. Malakas pa lang si Don Fausto ay naihanda na nito ang last will. At iyon nga, ay inahati nito sa asawa at anak sa labas. Hanggang sa mamatay ito dahil sa heart attack. Kung hindi pa namatay ang Don, ay hindi alam ng Doña Elena na natutunto na pala ni Don Fausto ang nag-iisang anak nito. Kaya agad na pinapahanap ng Doña ang dalaga hanggang sa matunton ito. Saktong may nakapagbigay ng impormasyon sa mga tauhan nito. Napaluwas si Rosinda ng lungsod. Kaya iyon ang pagkakataon ng Doña para ipakidnap sana ang dalaga. Halugugin niyo ang buong lungsod at sa loob ng 1 linggo na hindi niyo pa rin mahahanap ang babaeng iyon, kayo na lang ang ililibing ko ng buhay. Sige na! Bulyaw pa nito. Nanggagalaiti sa galit si Doña Elena. Wala itong napala sa mga kinuha nitong kidnapper. Puro na lang kapalpakan ang balita ng mga ito sa Doña. Kaya plano nitong idispatcha na ang mga tauhan at palitanan ng mga bago. Samantala, lihim rin na iniimbestigahan ni Rafael kung sino ang nasa likod ng masamang taong naghahabol sa dalaga na nasa kanyang hideout. Isa sa magaling niyang kasamahan na katulad niyang detective ang kanyang kinuha. At iyon si Orlan. Isa itong magaling na detective na naging malapit niyang kaibigan. Ito rin ang nag-iisang kasamahan niyang detective na nakakaalam sa kanyang nakatagong katauhan. Kaya tiwala siya dito lagi. Nakuha ko na ang lahat ng impormasyon, Rap. Ang bilis mo talaga, Orlan. Kaya sa'yo ko inaasa lahat ng mga kailangan ko eh. Lalo na kung confidential. Alam mo naman na marami ring nakaata sa akin ngayon. Paliwanag niya sa kaibigan. Naiintindihan kita, Rafael. O siya, magkita tayo dahil ikukwento ko sa iyo lahat. Tiyak magugulantang ka. Saad nito. Pinatay kaagad ni Rafael ang tawag ng kaibigan
at kaagad na nagbihis para kitain ang kaibigan niya. Nagmamadali siyang bumaba ngunit naabutan niya si Rosinda na nasa kusina. Kumakain ang dalaga ng agahan. Tuwang-tuwa na pinagmasdan ni Rafael ang dalaga. Halos mapalundag ang kanyang puso habang tinitignan ang napakaganda at malaanghel niyang itsura. 30 anyos na ito at sa loob ng 30 taon na iyon ay hindi pa sumagi sa isip ng binata na magkaroon ng interes at pagkagusto sa isang babae. Ngayon ito naniniwala na totoo ang kasabihan ng love at first sight. Alright. Subalit, hindi sila pareho ng katauhan, kaya kailangan itong maghunos dili. At baka mabigo lang ito at kung ano pa ang magawa nito sa sarili. Sa sobrang lalim ng pag-iisip ng binata, ay hindi na nito namalaya na nakatunghay na rin dito ang dalaga. Rafael, gising ka na pala. Sabayan mo na kaya ako na kumain. Pasensya ka na, nagluto na ako ng walang pahintulot galing sa'yo. Nasanay kasi ako sa amin sa probinsya na maagang nagigising at nag-aagahan eh. Hinging dispensa ni Rosinda. Maagap naman na sumagot si Rafael. Nako, ayos lang. Huwag mong isipin ang bagay na yan. Kahit anong oras, kapag nagugutom ka, pwede ka magluto. Marami naman akong naka-stock na mga lulutuin sa ref at sa kitchen aparador. Para sana mga yan kung hindi rin naman magagamit, hindi ba? Salamat Rafael. Ang bait mo pala talaga. Huwag kang magalala. Gagawin ko lahat ng mga trabahong bahay para naman makabawi ako sa iyo. Nako Rosinda, huwag mong pagurin ang sarili mo. May nagpupunta ditong kasambahay at hardinero. 2 beses sa isang linggo. Hindi kapag wala sila ako na muna ang magtatrabaho. Hanggang sa makahanap na ako ng trabaho at hindi na maging pabigat pa sa iyo. Hindi na nga. Hindi estranghera ang tingin ko sa iyo. Kaya huwag mo nang problemahin ang mga trabaho dito. At huwag mo munang isipin na magtrabaho sa kung saan. Dahil hindi pa natin alam kung bakit nanganganib ang buhay mo. Paalala ni Rafael. Ganun ba? Ang swerte ko naman. Salamat Rafael. Ngumiti lang ang binata. Oo nga pala Rosinda. Sana ganyan ka na lang lagi. Huwag ka nang magtaray pa. Mukha namang hindi bagay sa'yo. Malaanghel ang mukha mo kaya kapag nagtataray ka, hindi talaga bagay. Napangiti ng tipid si Rosinda, sabay tapo ng tingin sa binata. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay nagpaalam na ang binata dahil sa mahalaga nitong lakad. Pagdating niya sa opisina niya, ay naroon na ang 2 kasamahan na pag-alaman ni Rafael ang may habol sa dalagang panauhin niya ay ang mismong tiyahin niyang gahaman at iyon ang kanyang gustong alamin. Kapatid ito ng ina ni Rafael, kay labis ang pagtataka ng binata kung bakit may masama itong plano sa dalaga. Kailangan niya itong puntahan kahit pa hindi sila malapit dahil gusto niyang siya mismo ang nakakaalam kung ano ang balak nito sa dalaga. Dumating ang gabi na hindi pa rin umuwi si Rafael. Nagalala si Rosinda sa binata. Mabait sa kanyang binata at ramdam niyang totoo ito. Kaya ganoon na lang din siya kung mag-alala para rito. Alam ni Rafael kung saan madalas pumipirma si Doña Elena, ang kanyang tiyahin, kaya doon na siya sumugod. Bit-bit ang isang litrato ni Rosinda ay lakas loob niyang sinuong ang teritoryo nito na ang alam niya ay maraming tauhan ang nakabantay doon. At hindi basta normal na tao lang dahil katulad nila ay may mga aswang din ang mga ito. Ngunit handa siyang harapin ang mga iyon alang-alang sa kaligtasan ni Rosinda. Hindi siya makakapayag na may masamang mangyari sa dalaga. Pagbungad pa lamang sa malaking gate ay nakilala na siya agad ng mga tauhan kaya pinapasok na siya ng diretso sa loob ng mansyon. Nung nasa harapan na niya ang tita niya, himala namang sa ilang taon nang nakalipas ay ngayon ka lang muling nagparamdam dito Rafael.
Ni hindi ka nga pumunta dito para dumalaw sa borol ng tiyuhin mo noon. Anong sadya mo? Yaman ba? Pwes, wala kayong makukuha. Akin lang ang lahat ng kayamanan na iniwan ng aking asawa. Mahabang litanya nito. Masamang titig lang ang ipinukol ni Rafael dito. Sabay dukot ng litrato na Rosinda sa bulsa ng kanyang maong na pantalon. Inangat niya ito para ipakita sa tiyahin. Anong pakay mo sa kanya? Tanong ni Rafael kay Doña Elena na ang ibig tukuyin ay si Rosinda. Kilala mo ang babaeng yan? So, ikaw ang lalaking nagligtas sa kanya at ang mga hangal kong tauhan, hindi ka man lang nakilala. Kung ganon, nasa sayo ang babaeng yan. Bulyaw nito. Sagutin mo ang tanong ko, ante. Anong pakay mo sa kanya? Gusto mo talagang malaman? Siya lang naman ang anak sa labas ng Uncle Fausto mo. At ang masakit pa, ay nakahati sa amin ang kayamanan na dapat ay sa akin lang. Sigaw nito. Napatulala si Rafael sa isinawalat ng kanyang biyudang tiyahin. Kung ganoon, ay pinsan niya sa Rosinda. Bagsak ang kanyang mga balikat. Hindi niya matanggap ang bagay na iyon. Dahil sa loob ng ilang araw na nakilala niya ang dalaga, ay alam niyang mahal na niya ito. Kung itinitago mo ang babaeng iyan, ay ilabas mo na siya, Rafael. Kung hindi ay, pati ikaw, ay malilintikan sa akin. Pananakot nito. Hindi ako natatakot sa iyo, ante. Subukan mo lang nasaktan si Rosinda. Ako ang makakalaban mo. Sagot niya rito. Humalakak ito habang unti-unting nanlilisik ang mga mata. Ganon? Sige, magsubukan tayo. Mga kawal, ilabas ang mga sikbi na aking alaga. Sigaw ni Doña Elena. Hindi natinag si Rafael sa narinig. Biglang naglabasan sa isang selda ang nasa 6 na alagang sigbi nito. Walang sinayang na oras si Rafael. Agad siyang nagpalit ng anyo. Isang tila taong paniki na may hawak na baril ang magkabilang kamay. Nang sugurin siya ng sabay-sabay na mga sigbi na kaharapay, agad niya itong pinaulanan ng bala. Ganoon na lamang ang galit ng Donya nang makitang bumagsak lahat ng alaga nito. Hindi nito inakalang nakahanda si Rafael sa lahat ng posibleng mangyari. Nakalimutan din yata nito na isang detective ang pamangkin, kaya posibleng may dala laging baril. Inutusan pa nito ang lahat ng mga tao na sugurin si Rafael. Ang iba ay nag-anyong halimaw at isa-isang sumugod, ngunit bumagsak din. Kaya na makita ito ng iba ay kanya-kanya ang mga itong tumalikod at tumakas. Galit na galit si Doña Elena at pinagbantaan si Rafael na magbabayad dahil sa nangyari. Ngumiti lamang ang binata ng walang pag-alala dahil kayang-kaya niyang labanan ang mga ito kahit pa wala pang hawak na baril. Huwag na huwag mong galawin si Rosinda dahil kayang-kaya ko kayong ubusin lahat. Banta pa ni Rafael sa kanyang tiyahin. Tinalikuran niya ito at dire-diretso ng patungo sa labas ng gate. Magulo ang kanyang isipan habang tinatahak ang daan pauwi sa kanyang mansyon. Tuyot ang kanyang lalamunan at ramdam niyang nangangailangan siya ng sariwang dugo. Kaya naghanap muna siya ng mabibiktima sa daan bago siya tuluyang umuwi. Paliko na sana siya sa may kanto nang may matanaw siyang isang babae na pilit nagpupumiglas sa kamay ng isang lalaking may hawak pang patalim. Agad niyang inapakan ng preno ng kanyang sasakyan at patakbong pumaba para isalba ang babae. Bitawan mo siya at ako ang harapin mo, sigaw niya sa lalaki. Galit na galit nitong tinalikuran ng babae para suguron siya. Pakialamero kang lalaki ka. Papatayin kita! Sigaw ng lalaki. Mabilis namang tumakbo ang babae para tumakas. Ikaw ang mamamatay dahil saktong-sakto ka sa hinahanap kong pagkain. Wika niya sabay talon dito. Inuwakan niya ang kamay ng lalaki
na may hawak ring kutsilyo. Inagaw niya ito sa kamay ng lalaki at iyon ang ginamit niya panghiwa sa dibdib nito. Naghuhumiyaw ang lalaki ngunit wala siyang pakialam nang madukot na niya ang puso nito at walang pag-alinlangan niyang nilamon ang sariwang puso nito. Pagkatapos ay sinipsip pa ang sariwang dugo mula sa sugat nito sa dibdib. Nang makaramdam ng pagkabusog, ay saka lang niya tuluyang iniwanan ang bangkay ng biktima. Bagay yan sa mga katulad mo, anya sa sarili. Isusunod